Natulala ako. Ramdam ko ang malamig na hanging tinutuyo ang balat ko. Kasabay nito ang pagsusuot ni Gab ng hinubad kong dress kanina. I'd still feel myself trembling violently. Pati ang panginginig ng labi ko, ay patuloy kong nararamdaman. Calm down, nandito na ang susando, aniya sakin. Ramdam kong pinasuot din ito sakin ang crisp black polo shirt nitong gamit kanina. Marahan nitong hinawi ang basa kong buhok na tumabong saking pisngi. Feeling better, malambing nitong saad. Inayos pa ang suot kong polo shirt, at hinela ang balakang ko palapit dito. Napalunok ako. Imbes na magpakahinahon ako ay tila sinilaban muli ang katawan ko ng nakakapasong pakiramdam. Gab continued teasing my frail body. The fire that burned within me earlier slowly began to return. I can't barely move, dahil mas gusto ko ang init na binibigay ng balat nito sakin. Napasinghap ako at lumayo, dahil sa lalaking lumapit sa amin. Good evening mister. Pasensya na kung natagalan kami. Nagkaroon din kasi ng konting problema sa bangka. A low baritone voice interrupted our moment. Nakahinga ako ng maluwang ng marahan ako nitong bitawan, at balingan ng lalaking nagsalita. I understand, you're on time, he said in his serious voice. Kumibot ang labi ko dahil binalingan ako nito ng tingin sandali, bago ibot kay Gab ang dalawang puting towel. Salamat Sean. Humarap naman itong muli sakin, at mabilis na binalot ang tuwalya sa aking balikat, habang ang isa ay marahang pinunasan ang buhok ko, at hinayaan iyon doon. You need to change your clothes, baka kasipunin, he said as he grabbed me by the hand. The unexplainable sensation traveled down my spine, then twisted all the way up to my heart. Hindi na ako nagprotesta pa ng alalayan nitong makalipat sa mas malaking bangka. Dahan-dahan tumulak ang bangka, kasabay nitong natuyo ang balat ko sa malakas na hampas ng hangin. Malimit ko ring napapansin ang pagsulyap ni Gab sa banda ko, mula sa malayo kung saan ako nakaupo. I cleared my throat a little and shifted on my seat uncomfortably. I still feel the heat and the intensity of his gaze. Para itong lasong dahan-daang akong nanghihina. Paano'y ramdam ko ang pag-iinit ng dalawang pisngi ko, dahil sa mga pagtitig niya mula sa malayo. Pinagpasalamat ko ang mabilis na biyahe namin patungo sa Isla Fugo. Gab kept his distance with me all the way to the island. Madalas nitong kausap ang mga tauhan nito, na ngayon ay nakabalabal lamang ng tuwalya. In a bit snap, tanaw ko na ang Isla Fugo na sinasabi nila. Gaya ng islang pinanggalingan namin. Alive ang mga tao dito. Very modern and updated ang ilang hotels and restaurants, na makikita sa paligid. I wonder how years would they take to build these establishments, na hindi nasisira ang likas yaman ng isla. I heard this is a private island. Ibig sabihin may disiplina ang may-ari nito. Dahil hindi niya hinayaang masira ang ganda ng beach, kahit pa may ilang establishmento nang nakatayo. Ihahatid ko na kayo sa magiging silid niyo, Sean said to me with so much authority. Hindi ko rin mabakasan ng ngiti ang permi nitong labing nakatikom. Hindi gaya ni Hans na kahit tipid magsalita ay may kislap ang mga mata. Lumanggap ako para hanapin ng mata si Gab. I saw him still talking to his staff, may suot na rin itong colored gray t-shirt. This way ma'am. Pag-aya nito sakin. Wala na akong nagawa kundi sumama dito, at iwan ng tingin si Gab. Ngumuso ako dahil hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na makapag-usap. Alam kong marami itong tanong sakin, at iyon ang bumabagabag sa loob ko. Hinatid ako nito papasok sa isang hotel, kung saan daw naroon ang magiging silid ko. Hindi na ako nagtanong kung bakit dinala niya ako sa suite. This room is huge. Gusto ko ang kulay pastel cream na binagayan ng puting kulay. Lalo na ang wide glass na tanaw ang beach sa labas. Nakontento na akong pasadahan ng tingin ang ilang mamahaling muebles, at mga kwadrong larawan na sumalubong sakin sa sala. Diretso na akong pumasok sa bathroom. I flick on the light and my lips slightly open. The whole bathroom was totally jaw-dropping. The silvery gray marble bathtub, sink and the shower are perfect. Pwede na ngang maging silid ito sa sobrang laki. Gaya sa labas ay bumagay din ang kulay ginto, at puting kulay ng dingding. I turn on the bath water,
and pour the bubble bottled in. Isa-isa ko na ring hinubad ang suot ko at inumpisahang umakyat sa bathtub. It's pretty much good. The water was a little hot. It feels great as I sink down in it. I lean my head back against the tub and slowly close my eyes. Unti-unti kong nararamdaman na umiinit ang tubig na nagbibigay sa akin ng masarap na pakiramdam. Start to fall asleep, ngunit pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa sa loob ng banyo. My eyes flutter open and lulled my head sideways. Mabilis akong napabangon sa bathtub, dahil sa gulat ko nang makita si Gab na simpleng nakasandal sa hamba ng pinto. His expression is more serious and intimidating with two arms crossed against his broad chest. Tila nawala akong bigla sa sarili, at napaawang ang mga labi. His deep voice bring me back. Mind if I join you? I noticed the corner of his lips turn up slightly. I blinked. Huli na nang mapagtanto ko kung saan naglanding ang mata nito. The devilish grin appeared in his mouth, as he slowly raked my mid-body. Mabilis kong niyakap ang hubad na katawan, at muling lumubog sa tubig. Hindi ko maikakalang umakyat sa kaibuturan ko ang pamumula, dahil sa tahasan nitong ginawa. You're not allowed to be here. This is my room for Pete's sake. I blurted out. Gusto kong pagtakpan ang kabang nararamdaman ko, nang tignan ko ito ng masama. Tumaas lamang ang kilay nito sa sinabi ko. Umayos ito nang tayo na siyang nagpasindak sakin. Walang masamang nandito ako. Silid ko rin ito, he said as he walks towards me. What are you? Hindi ko na naituloy ang sasabihin, nang isa-isa nitong hinubad ang suot niyang t-shirt at pants. Pumikit ako at nag-ipon ng lakas ng loob, para sana sa tangkang pag-ahon sa tubig, ngunit nang dumilat ako ay nasa harapan ko na ito mismo. Sweet Lord, he's only wearing a boxer short. Natuyo ang lalamunan ko. Dahan-dahan ko ring binaba ang tingin sa kanyang kabuoan. I couldn't take my eyes off his strong and broad shoulders. Even his powerful biceps and his muscles protruded. Mas lalo kong nakita ang pagkadepina nito sa malapitan. Gab sits on the edge of the tub and lower his head down to look at me. His dark brown eyes are filled with something sinful and dark. Tinikom ko ang dalawa kong mga hita sa ilalim ng tub. Pilit kong niyuko ang ulo ko, at pinaglaruan ang bula para ibaling dito ang kabang nararamdaman. Hindi ka pa rin komportableng kasama ako. May himig nitong sinabi. Marahan nitong nilero ang bula na nakatabing sa balat ko. Sa ilang paghawi niya ay natambad dito ang pilit kong tinatago kanina pa sa ilalim ng bathtub. His eyes daze. Huli ko ang pagtiimbagang nito, matapos ay naglaro ang ngiti sa mga labi. I cleared my throat. Muli kong pinabula ang tubig, at mas nilubog pa ang katawan sa tub. You're hiding something, I clearly see, he chuckled sexily. Mas yumuko ito para pasadahan ng tingin ang kabuoan ko sa ilalim ng tubig. Kahit pa may bula ang maselang parte, pakiramdam ko ay tumatagos ang mainit nitong mata doon. Please Gab, stuttering words came out from my mouth. Pilit kong pinakakalma ang sarili, habang nakaupo sa tub. Ngunit tila hindi nakikisama ang paghinga ko. I drew a sharp breath. Matapos ay binalingan ko ng tingin ang mga hinubad kong damit kanina. Malapit ito sa pinto, at ilang hakbang pa bago ko iyon makuha. Napamura ako. Wala nang iba pang paraan para makaalis dito, kundi ang tumayo at ibibilad ang sarili sa kahihiyan. Napapitlag ako nang bigla itong tumayo, at walang pasabing. Hinakbang ang isang binti para umakyat sa bathtub. Anong ginagawa mo? Chills shot down my back. Mabilis akong umatras, at tinupi ang dalawang tuhod sa aking dibdib. I want to taste the warm water after a long day, he said huskily as he climbed in front of me. Pinasadahan kong muli ng laway ang lalamunan ko. But I couldn't suppress a tiny gasp escape from my mouth. Bago ko pa magawang tumayo, hinela na nito ang dalawang binti ko palapit sa kanya. His big arms wrapped around my waist. Inipit din nito ang katawan ko, gamit ang dalawa niyang hita sa ilalim ng tub. What are you doing? I exclaimed. I pushed him away. Pero unti-unting nawawala ng lakas ang mga braso ko, dahil sa paghila niya sakin palapit dito.
Gusto ko ring pagsisihan kung bakit mas pinili kong hawakan ang malapad nitong dibdib, dahil sa pader na tila lalo akong ginugupo. The more you insist, the more I wanted to taste you completely. He grabbed my back and stretched my legs in an astride position. Nanatili ang kamay nito sa ilalim ng tubig, lightly stroking my backside. Please, you should need to get a hold of yourself. I pleaded. Hindi yun ang gustong lumabas sa mga labi ko. Pero hindi ko yata kaya pang magkunwari, at pigilan ito sa gusto niya. My pulse is currently going wild and I'm finding it difficult to breathe. Please Gab, I whispered shakily. Hindi ko na makilala ang boses ko. Tumangala ako para ibsan ang nabubuong pananabik ng puso. He let out a loud sigh, slowly moving his hand at the small of my back, caressing every inch of my bare skin. You're so beautiful when you beg, he said softly. I groaned. Pilit ko paring nilalabanan ang sarili, ngunit tila sukol na ako nito. I've waited a long time for this to happen, he said in a hushed voice. Gaya ko ay parang may nakabara din sa lalamunan nito, na pilit niyang nilalabanan. Unti-unti na niyang kinakain ang lakas ko para tumanggi. He leaned more closer, and slowly kissed my jaw. Bumaba ang mga halik nito sa puno ng aking tenga. I lift up my head to give him a better access. His hot breath filled my ear and traveled some kisses down to my neck and to my collarbones. Dumungaw ito para titigan ako sa mga mata. My breathing became uneven as we stared at each other. His eyes were full of burning passion, lust and desire. Then he claimed my lips as if I was his first kiss, hungrily and wildly. Binuka ko ang aking mga labi, at hinayaan siyang atakihin ako ng mapaglaro niyang mga bibig. I lost control over my body as I found myself kiss him back passionately. He groaned loudly. Iniwan nito ang aking mga labi, para taluntunan ang aking balat pababa. And finally he made his way to the top of my chest. His mouth kissed the peak of my chest aggressively. Napabulong ako at kagatlabi ko iyong tinanggap. Gumapang ang mga kamay ko pataas sa kanyang buhok. Sinabunutin ito ngunit hindi ganoon kahigpit. Please make me yours. I begged slowly. My whole body was feeling tingly at this point. Hindi ko na kaya pang magkunyari. His aggressiveness at this point was incredibly sexy. I slid underneath the water and kissed him. William the First whispers, loud enough for him to hear. He cursed sharply. Bumitiw ito sakin, eyes filled with so much intensity. Let's get out of here. Wala pang isang segundo, ay buhat na niya ako papasok sa isang silid. Blush shirred down to my both cheeks as he lowered his head to look at me with burning passion. He puts me in the bed carefully. Muli nitong inabot ang labi ko at agresibo akong hinalikan. His talented hands runs over my body and plants a kiss on my neck and chest. I dug my hands into his hair as he continued attacking me. I need you so bad right now Alora, he whispers. Pero bago pa ako makapag-isip ng matuwid, ay gumapang na ang halik nito pabalik sa aking labi. His kiss filled up my senses. I could taste myself on his mouth. I can't go on anymore. Hindi ko mapigil ang panginigan ng tuhod, habang pilit na nilalabanan ang hatid nitong sensasyon. You're so beautiful, he whispers breathless. Napahawak ako sa kanyang malapad na balikat at tiningala ito ng tingin. His hair slightly tangled dahil sa pagsabunot ko dito kanina. But still he looks deliciously hot. Napakagat ako ng mariin sa labi. Hindi ko na yata kaya pang pigilan. It's been a long time since I've been intimate with him. I cried out his name as I felt this. Gusto kong takpan ang mukha ko, dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi ko akalain na ganito ako kasabik sa kanya. I bit down my bottom lips feeling overwhelmed with joy. Hindi pa ako nakakaahon sa aking nararamdaman, nang muli dumampi ang halik nito sa akin. Sa aking tiyan ay ramdam na ramdam ko ang ano niya. Lumayo ito sandali at marahan pinasadahan ang kabuuan ko. Parang bigla ay gusto kong humila ng kumot. Para takpan ang aking katawan. I never saw this fire burning in his eyes before. Yung tipong kaya niya akong tupukan anumang sandali. Napalunok akong muli nang tumayo ito sa harapan ko.
He clawed his long hand at the garter of his boxer short. Doon na tila nagsikip ang paghinga ko. I slid backward, hanggang sa masukol ako sa sulok ng headboard. This is more intense than what I thought it'd be. My fingers rolled into a fist as he slowly pulled his boxer short all the way down. Nakita ko na ito ng maraming beses. Sa dilim o kahit pa sa liwanag. Ilang beses ko na rin itong nahawakan, pero hindi ko pa naramdaman na ganito ako kahamaling at kasabik sa pwedeng pang mangyari. My heartbeat accelerated and my eyes grew wide. Tila bigla akong kinapos sa paghinga, habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sa ilang pagkilos lang ay nasa taas ko na itong muli. Pilit na hinuhuli ang mailap kong mata. Please look at me, he ordered me in a hushed voice. Ginawa ko ang kanyang sinabi. I looked at him with full of passion and desire. And he gave off a seductive look and glare at me. Umaapaw ang damdamin ko, habang nakatitig sa nagliliyab niyang mga mata. I'm trying to find the top to breathe in. But he claimed my mouth again. Our tongue moved in sync in the most erotic way. I whisper in delight as he started to caress my chest. Matapos ay bahagyang lumayo at pumikit ng mariin. I could see his rapidly breathing. And the hungriness spreading all over his face. My hand clawed at the bedsheet as his hand firmly gripped my both legs. Ilang paglunok ang iginawad ko sa aking lalamunan, habang hinihimay ang paghinga. Napakagat ako sa aking labi. Hindi ko na dapat iniisip pa yun sa ngayon. Pinilig ko ang ulo sa unan at doon humawak ng mahigpit para ihanda ang sarili. Napaawang ang labi ko dahil sa walang pag-iingat niyang ginawa. Hindi ko napigil ang magpakawala ng mahihinang pagbulong. I arched into him, and my muscles clenched around him. I felt my world would trembling around me, that even my head began to bump into the headboard dahil sa pag-atras ko. He had to stop at the mid, because of how my body responds to his. Please, don't move, he said sharply. He looks very problematic the way his brows furrowed hard. Ilang beses ko rin nakita kung paano ito magbuga ng sunod-sunod na hangin sa dibdib. Yumapos ang matipaw nitong mga braso sa akin, para pigilan ako sa paglikot. Pakiramdam ko ay mauubos na ang hangin sa dibdib ko dahil sa labis na kaba. Ramdam ko ang pananabik sa bawat niyang pagtrabaho. Unti-unti kong nararamdaman ang panginginig ng dalawang tuhod ko. His warm hand covered my chest, and I'm panting in delight. The sun disappeared below the horizon, and the sound of the wind rushed through my ears. Pumikit ako at sinamyo ang malamig na hanging yumayakap sa akin, at nanunuot sa suot kong night dress. Wanna have some drink? Gab said in a chilling voice. My eyes uproar and looked ahead at the beach. Hindi ako nagbigay ng komento bagkus, ay niyakap ko ang sarili at umayos ng upo sa bakal na silya. Silence lingered between us. Kung pwede ko lang patigilan ang oras ay ginawa ko na. I was trembling in fear, hindi pa handa ang puso ko sa maaring mangyari sa pagitan namin. Hanggang ngayon ay problemado ako sa pwedeng kahinatnan ng lahat. Based kasi sa doktor na nakausap ko, pag ibinigay ko dito ang impormasyon na gusto niyang malaman, pwedeng hindi na niya gugustuhin pang balikan ang nakaraan. He might lose some parts of his memories forever, at iyon ang hindi ko gustong mangyari. He deserved to know everything about his past, but it takes too much time and patience for him to remember what happened in a past years. I sighed, allowing my nerves to relax. Ngunit hindi pa rin mapalagay ang puso ko. I swallowed hard when I noticed his small action. Higit ko ang paghinga habang nasa kanyang tabi. He then slowly put the glass of rum on the table. And leaned his back against the metallic chair comfortably. So, how do you know about my past? His deep mellow voice was enough to make my heart shudder. Even if he threw his words fluidly. Napalunok ako at mas niyakap pa ang sarili dala ng matinding kaba. Wala kang planong sabihin sa akin ang totoo, tama ba ako? Aniya sa mas mababang tono. I twisted my lips. Wala pa ring sagot mula sa akin. Umayos ito ng upo at inabot ang baso ng rum sa kanyang harapan. Ilang beses niya iyong inikot-ikot, kasabay ng pagtutungkian ng mga yelo. Hindi rin nagkataon lang ang pagpasok mo sa buhay namin ni Alessandra. You planned it from the very beginning, he muttered again.
Inangat nito ang baso at diretso iyong sinade ng inom. Napasinghap ako nang malakas niya iyong binaba sa lamesa. He even blew a sharp breath and muttered a curse that made my lungs convulsive. My past has nothing to do with me. Hindi kita pipilitin sabihin ang totoo. Bumaling ang tingin ko dito. He stared back at me with an intensity that made me shiver. Hindi ko matagalan ang iniiwan niyang init sa mga mata ko, kaya nagyuko akong muli. I'm sorry, hindi ko gustong guluhin pa ang buhay mo. I don't have a choice but to pretend. Isang malutong na mura ang pinakawalan nito, dahilan upang itikom kong muli ang aking mga labi. You pretend to be what? You making me feel confused, Alora. There's something about you that I don't understand, and now you're telling me hindi mo gustong guluhin ang lahat. He spoke with a timorous voice. Nanatili akong nakayuko. I balled my hands into a fist. Alam kong hindi ito nakumbinse sa sinabi ko, dahil narinig ko ang pag-igting ng panga nito. There's a part of me is missing or something. Pinilit kong alalahanin ang lahat pagkatapos kong makilala si Alessandra, pero hindi madali. He shook his head frustratedly. Mahirap para saking tanggapin ang lahat. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Wala akong pangalan, I don't know where I came from, my family, kung may mga kapatid ba ako o magulang. My memories are all crashing down my feet, and no one was there for me, except her. I mentally prepared myself for the coming bone-breaking pain. Pero ang akala kong kaya ko ay hindi pala. Unti-unting gumuhit sa akin ang sakit ng mga binitiwan niyang salita. I finally lifted my head to look at his cold piercing eyes. I swallowed hard, ngayon ko naramdaman ang pagsisisi, kung bakit ngayon lang ako nagkalakas ng loob na aminin dito ang lahat. She's been there for me. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong kailangan ko ng taong dadamay at iintindi sakin. He laughed gently as his expression remained cold. Mariin kong nakagat ang labi ko, dahil sa mga narinig. Gusto kong magsalita, ngunit tinatalo ako ng takot. Takot para sa maaring ay sambat niya sakin pagkatapos. I've said it already, my past has nothing to do with me. Hindi na mahalaga sakin kung ano man ang meron ako noon, I already decided to leave it all behind. I tasted his words. My heart was trembled in shock. Hindi sapat ang pagkagat ko sa labi, upang pigilan ang pagbagsak ng munting luha sa aking mata. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, mas pinagbuti ko sana ang paghahanap sa kanya noon, para magkaroon ako ng lakas ng loob na aminin dito ng mas maaga ang lahat-lahat. I'm sorry, I doesn't have any confidence in my words. I was trying so hard not to cry in front of him. Pero tumulo pa rin ito sa aking kandungan. Masakit malaman na hindi na ito interesado pa sa kanyang nakaraan. I feel sad about it, lalo na para sa kanyang mga kapatid, na umaasa na isang araw ay babalik siya. The room sank into a silence, the wind being the only sound in the room. Muli nitong ginagap ang baso ng alak, at sinalina niyong muli bago marahang dalhin sa kanyang labi. Now tell me, who am I? Sino ako sa buhay mo? Tanong niya sa napapaos na boses. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. His eyes piercing right through my soul, tila nag-uutos na sabihin ko dito ang lahat, kahit alam kong hindi naman niya kailangan. William Palma ang totoo mong pangalan. And I'm your wife. I muttered subconsciously. Agad na umahan ang likod nito sa kinayuupuan. He looked at me ruthlessly as if he wanted to swallow me whole. It doesn't matter, who am I to you, right? I said with heavy breathing. Binaling ko ang tingin sa madilim na dagat, na halik-halik ng bilog na buwan. Gusto ko nang tumayo dahil pakiramdam ko, ay sapat na ang impormasyong binigay ko sa kanya, para tapusin na ang usapang ito. Ngunit hindi ko magawa, dahil sa presensya niya sa aking tabi. I could feel the warmth coming from his body. He was so close to me that I could hear his hot breathing. I closed my eyes as I started to feel his long corded fingers, caressing my cold cheek. Ilang beses niyang inulit-ulit ang paghaplos doon, bago magbuga ng marahas na paghinga. My heartbeat echoed continuously in my head, that gave me a warning signs all over my body.
Mas lalo akong nawawala ng lakas, dahil sa kakaibang init na hatid nito sakin. I have so much question in my mind. Akala ko ay mananatiling tanong na lang ang lahat ng iyon sa isip ko, hanggang sa dumating ka Alora, he said softly. Yumuko ito para magpantay ang aming mga mata. Dahan-daang bumaba ang tingin nito sa aking ilong, pababa sa nakaawang kong mga labi. You're my wife? Usal nito sa mababang boses. Napalunok ako nang marinig ito mula sa kanya. My heart throbbing wildly against my chest. He then moved closer, the dangerous glint in his eyes intensified. Marahan nitong itinaas ang aking baba, para salubungin ang titig ko. I hate how you can pop into my mind and make me go crazy. Maybe it was your laugh, or your eyes. It could have been your hair, your voice or your personality. His sexy plump lips moved slightly. Sandali itong yumuko na tila may bumabagabag sa isipan. Whatever it was, it made me feel confused. He spoke in a hushed voice. I started to melt, but his expression didn't show any big changes. He stared at me frigid-eyedly, bago piniling ibaba ang kamay niya at tumayo. Ang mabuti pa magpahinga ka na, maaga pa tayo bukas, he said coldly. Tumalikod na ito sakin, at tuluyan nang pumasok sa loob. Habang ako ay naiwang bagsak ang mga balikat, I could feel my heart was being hit and damaged. Akala ko ay magiging ayos na ang lahat pagkatapos. I just really wanted to make things better. Pero bakit pakiramdam ko ay hindi iyon magiging madali? Tears starts forming at the corner of my eyes. Mariin ko yung pinigilan at walang lakas na tumayo. Pinilit kong matulog ng gabing iyon. Wala akong ideya kung saan ba natulog si Gab. It hurts to admit that he was in love with someone else, and I was the only one who couldn't move on. I was the only one who left with nothing but hurt. After a long cold night, the daybreak brought glimmers of warmth. The golden light softly caressed my bare skin. Bumangon na ako at ginugol ang oras sa pag-aayos ng mga gamit. I realized, I have only few clothes. Ang natitira na lamang sa malilinis kong damit, ay ang walking short at white hanging blouse. I took a quick bath and prepared myself for today. Tumayo ako sa may veranda, at sinalubong ang maagang sikat ng araw. I marveled at the glistening reflection of the sun on the ocean, and a thrilling feeling of awe swept over me. Nakakahawa ang magandang tanawin. Imbes na mabagot ako, ay natuwa pa ako sa pinamalas nitong ganda. Hanggang isang katok ang pumukaw sa aking pagmumuni. Good morning, Miss Palma. Breakfast is ready, Hans told to me with curled lip. I shot him with a smile. Good morning. Sumabay ako dito sa paglalakad, imbes na may lang ako dito, ay nawiwili akong pagmasdan ito. Kung ganon ay sumunod siya dito sa Isla Fugo ng ganito kaaga. Kailan ka pa dumating? I asked him with my shrugging shoulder. Kadarating ko lang galing Galamis, he answered calmly. Tumungo ako at tinuon na ang pansin sa lift. Sumakay ako ngunit naiwan ito sa labas. Mr. Palma is waiting for you at the lobby. Enjoy the rest of the day, miss. Bahagyang umangat ang labi nito, bago pa sumara ang elevator. Nanatili lamang akong nakatayo, at hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. My heart starts pounding so fast. Tila bigla ay gusto kong hilahin pababa ang lift, para makarating ako agad sa ibaba. Bumukas ang pinto at ang mukha naman ni Sean ang sumalubong sakin. Good morning. This way please. Paggiya nito sakin. I awkwardly stepped in. Hindi ko kasi mabakasan ng emosyon ang mukha nito, dahilan upang mas lalo akong makaramdam ng matinding kaba. Lumabas kami ng hotel, at doon ko napagtantong sa isa sa mga umbrellas ako nito balak dalhin. Mula dito ay tanaw ko na si Gab. I can't help but to notice his beguiling features. Nakasuot ito ng puting long sleeve na nakatupi hanggang siko. His dark slacks reflects his entire body structure, and the wind blew his hair in an artistic way. Hindi na ako magtataka kung bakit halos lahat ng dumaang babae ay napapalingon dito. He's a charming man who had no problem winning women's hearts. And I hate to admit that I'm one of those girls who's fangirling him right now.
Sandaling nadapina ang mga paa ko nang lapitan ito ni Sean, at may ibinulong dito. Sa puntong yun ito lumingon sa banda ko. Froze and indifference coating his gaze, agad kong nahigit ang paghinga ko, dahil sa klase ng pagbato niya ng tingin sa suot ko. Thus my shirt won't fit in this place. Ganito naman ako magdamit mula pa noon. I also prefer wearing crop top and shorts. Buong akala ko kasi ay isang araw lang ang lakad namin sa gala, kaya hindi na ako nagdala ng ibang damit. Sean pulled me a seat, kaya pinili ko nang lumapit. Agad din itong umalis matapos kong makaupo. The breakfast was already hot in serve. Ngunit wala doon ang pansin ko, kundi sa kung paano ako titigan ni Gab ngayon. Good morning. I heard myself stammer that I didn't resemble my own. His lips moved slightly, looks like he was going to say anything. Imbes na magsalita ay sumulyap ito sa katabi naming lamesa. Sinundan ko naman ito ng tingin, kung saan may grupo ng lalaking nakaupo sa beach umbrella na nasa tabi lamang namin. Ngumiti sa banda ko yung isang lalaki, habang nagangat naman ng baso ang katabi nitong lalaki. I quickly averted my gaze, and leaning my back against the chair casually. I don't like your dress, he went straight to the point. Bumaba ang tingin nito sa nakabilad kong tiyan, dahil sa yari ng blouse na suot ko. Akala ko kasi hindi tayo magtatagal dito. I said. He stared at me coldly, his expression filled with disappointment. Wala nang salitang namutawi dito, bagkus ay tinuon na lang ang pansin sa pagkain. Ngumuso ako. Ano bang masama sa pagsusuot ko ng ganito? Nasa beach naman kami ah. Paano na lang pala kung nag-two-piece ako? I smiled devilishly at that. Sa huli ay sinimulan ko na ring galawin ang pagkain sa aking harapan. Wala kaming imik pareho. His focus on his food. Hindi ko tuloy alam kung paano magbukas ng usapan sa pagitan naming dalawa. I'll be having a meeting with one of my investors right after this. Gusto ko sumama ka, he spoke in a stern voice. Muling bumaba ang tingin nito sa suot ko. I heard a gnashing teeth over the breakfast. Matapos ay umiling-iling. Ipapatawag na lang kita kay Hans, he told to me then. Hindi naman nagtagal ang pagkain ko, bumalik ako agad sa aking suit. Doon ay hinalungkat kong muli ang mga dala kong damit, ngunit walang appropriate na dress ang pwede kong isuot sa meeting ngayong oras. Agad kong naisip ang bumaba sa lobby, at maghanap ng pwede kong mabiling damit na babagay sa meeting na dadaluhan ko. Ngunit hindi pa man ako nakakahakbang, ay tumunog na ang doorbell kasabay ng sunod-sunod na katok mula sa labas. Hans is at the doorstep. Umawang ang labi ko dahil sa bitbit nitong malaking box. Pinabibigay ni Mr. Palma. Nasa labas lamang po ako pagtapos na kayong mag-ayos. Hans casually said. He lowered his eyes to cover a flash of a warm smile in his eyes. Kumurap-kurap ako habang pinapasok nito ang dalang box, patungo sa center table. Ah, salamat Hans. Maagap kong sabi ng humarap na ito, para tuluyang labasin ang pinto. He simply nod, matapos ay tuluyan ng lumabas ng aking silid. Agad kong nilapitan ang box para buksan. And to my surprise, I saw a cream pastel pencil skirt paired with white blazer dot and a white sleeveless blouse. Naroon din sa kahon ang white tip-toe heels, na hindi masyadong katamtaman ang taas. My mouth curls up into a soft smile. I love it. Alam kong masyadong mababaw kung bibigyan ko ng pansin ang damit na ito. But I find him sweet. Mabilis na akong nag-ayos, lubha ko ring ikinagulat na saktong-sakto lang sakin ang damit na bigay niya. How does he know my size? Kahit pa ang size ng paa ko, ay tila kabisado niya. Napangiti ako ng maluwang, nang mabisita ang itsura ko sa salamin. Malayong malayo sa itsura ko ngayon, kaysa sa suot ko kanina na parang nasa bahay lang. Pinasya ko nang lumabas. As I've had expected, Hans is patiently waiting for me at the front door. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ko dito, bago ako nito igiya pasakay ng elevator. Dinala ako nito sa first floor, kung saan naroon ang conference room. Pagpasok ko ay wala pang tao sa loob. Nakaayos na ang projector, at ilang blue folder sa long table.
Pinili kong maupo sa isa sa mga swivel chair na nandoon. Dala rin ng kuryosidad, ay binuksan ko ang isa sa mga blue folder na naroon. Sunrise Steel Incorporated. Mahina kong basa sa pabalat nito. Ngayon ko lang narinig ang pangalang iyon. Nilipat ko ang pahina at nasorpresa ako na kay William nakapangalan ang project na ito. I swallow, feeling the nerve starts to build up from my chest. How come that he's the owner of this company? Doon bumukas ang pinto na siya kong ikinatayo. Everyone looking at me with full of curiosity. Habang ang iba ay ngumiti sa akin. Good morning sir. Nakuha kong isa tinig. They greeted back and smiled as they passing over me. Hindi pa nakakaahon ang ngiti ko sa labi, nang bumukas muli ang pinto. Gab entered the room wearing his coat and tie. He slowly pulled down the sleeve of his coat, that made him look more desirably hot. Napaawang ang labi ko ng diretso itong tumitig sa mga mata ko, bago pasadahan ng tingin ang suot ko. The corner of his lips moved slightly, but his eyes filled with a cold, murderous intent. Please take a seat everyone, he said with an authority. Nilagpasan ako nito at diretso nang naupo sa kabiserang silya. Habang ako ay piniling maupo sa isang silya sa dulong lamesa. Gentlemen, please open the file that we would like to present to you. Umpisa ng isang nakakoat ding lalaki na nakaupo sa kanan ni Gab. We were planning to expand our shipyard this year, and if you're interested to be part of our rising cargo ship, we will promise you to provide such a generous partnership, he clearly enunciated. As you can see, hindi tayo ang leading shipping company sa bansa. Nandyan ang Ekavery Trading, the #1 shipping yard in the country today. Pwede nating mahigitan ang ibinibigay nilang serbisyo, kung tutulungan ninyo kami sa binubuo naming proyekto, he added. Napansin ko ang pagtango ng ilan sa tinurang iyon ng lalaki, na sa tingin ko ay nagustuhan ang kanyang sinabi. I shifted on my seat, when I heard about the Ekavery Trading. Hindi ako pwedeng magkamali, kila Elwood ang shipping yard na tinutukoy ng mga ito. Sinulyapan ko si Gab sa kanyang swivel chair. I held my breath for a second, when I noted his cold-hearted glare at me. His expression is stoic as he watches me silently. Pakiramdam ko ay kanina pa niya pinanood ang reaksyon ko sa tinatakbo ng usapan. I cleared my throat and pulled my lashes down timidly. I heard about the merging of Ekavery Trading and the Rising Stone. How can you be so sure na hindi mauuwi sa wala ang perang i-invest namin sa Sunrise Steel? One of those gentlemen asking a question to Gab. Umangat ang likod nito sa kanyang silya, at nilapat ang dalawang siko sa mahogany table. It was just a rumor, matagal nang magkaibigan ang mga Ekavery at Cervantes, kung gusto talaga nilang maging isa, sana ay matagal na nilang ginawa iyon. I have my source, many small companies forced to merge just because they wanted to save their business. At sa nakikita ko, parehong matago ang business ng dalawa. Rising Stone had their own shipping yard, hindi na nila kailangan ang mga Ekavery, they can stand on their own feet using their own box of gold. Gab well stated. Bumalik ito ng upo sa silya, at mabilis sumulyap sa gawi ko. A strange pail of ice darted on me, base sa kung paano ito tumitig sa mga mata ko. What can you say about it, Mr. Han? Tanong ng lalaking katabi ni Gab. I guess the Sunrise still have a strong potential in this industry. Why not investing our money in this company, right? Humarap ang Mr. Han sa ilang investors na naroon. Tumango-tango ang mga ito, at muling itinuon ang pansin sa blue file na kanilang hawak. Gusto ko ang ideyang iyan. Mas maganda kung dagdagan natin ang shipping yard sa iba't ibang panig ng bansa. Gusto ko rin e-expand natin ang branches niyo sa US pati na rin sa Europe, selyadong saad ng isang may edad na lalaki. We will planning to do that, Mr. Wallace. Iyan ang target namin ngayon, kaya hinihingi namin ang suporta nyo, wika muli ng lalaki. It's good to hear that from you, pagtango nito. Gusto kong pag-aralan nyo munang maigi ang proposal namin sa inyo. I will set again a meeting with you gentlemen, and I'm looking forward for a better result. Gab said with finality. Tumayo ito at nakipagkamay sa mga kaharap.
Ganoon rin ang ginawa ko, at pinanood ang mga itong isa-isang lumabas ng conference room. Hi, I'm Rupert Sullivan, pakilala sa akin ng lalaking nasa tabi pa kanina ni Gab. Rupert, I'm sorry, did we met before? I asked curiously. Pakiramdam ko ay nakita ko na ito dati. Gaya nung babae sa gala, ibang-iba ang ayos nito ngayon, kaya hindi ko masyadong ma-recognize kung sino ba talaga ito. He smiled widely at me. Bahagya pa nitong inayos ang makintab nitong buhok, bago maglahad ng kamay sakin. Oh, I'm sorry. I'm Alora. Nice to meet you. I murmured. Yeah, nag-meet na tayo dati. Hindi mo matindaan. He chuckled slightly. Rupert, ulit ko. Tinitigan ko itong maigi. His devilish smile appeared in his mestizo face. Rupert, I exclaimed. Hindi ako makapaniwalang ito nga yung magsasaka na kaibigan ni William. Ibang-iba kasi ang itsura nito ngayon, hindi tulad noong payak lamang ito kung manamit. Tuluyan na itong tumawa dahil sa naging reaksyon ko. I'm glad you remember me. Rupert, iwan mo muna kami ni Alora, marami pa kaming dapat pag-usapan. Gab told to him. My smile instantly vanished, as I looked over him sitting decisively like a king. I'll go ahead. It was nice to see you again, Alora. Rupert held my hand and gave a warm handshake and left me with a wink of an eye. Ilang minuto nang wala si Rupert sa silid, ngunit hindi ko pa rin maihakbang ang mga paa ko palabas. He said he wants to talk to me but he looks like he's busy with some other things. Kanina pa kasi nakatutok ang mata nito sa kanyang cellphone. He slowly rubbed his lower lip using his fingers, while busy chatting with whoever might be. I sighed heavily and rolled my eyes skyward. Batid kong napukaw ko ang pansin nito, dahil sa ginawa ko, kaya umangat ang mata nito sa akin. Nilapag nito sa lamesa ang hawak na cellphone, at umayos ng upo sa kanyang trono. I bit down my bottom lip as I admire how magnificently and gloriously he's in front of me. Take a seat, he commanded. I contracted my lips into a frown. Nang tapikin nito ang kanyang isang hita, what? Nginig ang boses kong sinabi. His lips protruded sexily. I can't take my eyes off it. Mas pinag-igi pa nito ang pagtapik sa kanyang kanang hita. I mentally shook my head. This man was more dangerous than cigarettes. Pakiramdam ko ay pinupulbos nito ang lakas ko, kahit wala pa man itong ginagawang hakbang laban sakin. I said sit here, may diinan nitong bigkas sakin. I chuckled loudly, trying to calm the thunder of my heart but I was struggling to calm down. Pilit akong humihinga ng normal, ngunit hindi ko yata kayang gawin yun ngayon. Sit here, o gusto mong ako pa ang lumapit sa'yo? He told me seriously. I gasped. Wala na akong ibang pagpipilian, kundi gawin ang sinabi nito. Besides mukhang hindi naman ito gagawa ng hindi maganda, dahil alam kong nasa labas lang si Hans at Sean. I slowly took a step towards him. If I'd only have a power to stop the round of a clock, or an earth that revolving on its axis, I will surely do it right now. Ilang hakbang pa ang layo ko dito. Ngunit tila hindi na niya nahintay pa ang paglapit ko. His massive long-clad arms wrapped around my waist, and dragged me aggressively over his lap. I hate waiting, he softly said right to my ears. Hindi agad ako nakapagsalita. I am nearly melting, I could feel the blood pulsing through my veins, that makes it hard for me to breathe. Naramdaman ko ang marahan nitong paghaplos sa akin. Please Gab. I whispered weakly. Please what? He asks, amusement filled in his entire face. Napakapit ako ng mariin sa kanyang magkabilang balikat, nang maramdaman ko kung saan patungo ang kamay nito. Please stop. I begged. Hindi ko makilala ang boses ko, dahil sa samot-saring emosyon na pilit bumubuhay sa dugo ko. My body arched lightly when he finally reached my soft fabric. I love your skirt. I wanted you to wear it all the time. When you're with me, he said sexily. Napakagat akong muli sa aking ibabang labi. Hindi ko maproseso sa isip ko ang kanyang sinabi. Mas nag-focus ang isip ko sa susunod pa niyang gagawin.
Before I opened my mouth to make a protest, his ice-cold lips bit down on me ruthlessly. I welcomed his serpent tongue that delved into me roughly. Hindi ko napigil ang magpakawala ng mahinang bulong, nang hoiin nito ang suot ko. Mas lumalim pa ang halik nito, added more strength and power that making hand his explore wildly in my mouth. Mr. Palma, ilang sunod na katok ang nagpatihil sa amin pareho. Isang halik ang ginawad nito sa akin bago ako bitawan. Mabilis din akong tumayo at inayos ang sarili bago nito sagutin ang kumakatok sa labas. Yes, Hunts, come in. Isang Hunts ang bumungad sa amin, kasunod nito si Sean na halatang galing sa pagtakbo. Your wife, Alessandra, nandito po siya at hinahanap kayo.